So, Marcoleta, sumagot ka ng maayos. Ayan, sinasabi ni Kiko Pangilinan na isa ring lawyer at member po ng Blue Ribbon Committee. That time na ang chair is si Marcoleta. Hindi dumaan po sa tamang proseso yung aplikasyon para sa mga diskaya mag-under ng WPP Witness Protection Program or maging state witness. Ito po ay pinag-uusapan ng mga members ng Blue Ribbon Committee pero ito ay hindi ginawa ni Marcoleta. September 8, siya po ay nagmadali. September 8 ng gabi, pinadala niya yung aplikasyon sa DOJ. Nalaman na lang ng ibang members or sinasabi ni Kiko Pangilinan na nalaman niya na lang ito the next morning sa newspaper. Doon niya na lang nakita yung aplikasyon na in-apply pala ni Marcoleta ng WPP itong mga diskaya, which is dapat dumadaan po sa pag-uusap sa desisyon ng buong member ng Blue Ribbon Committee. Ikaw rin naman pala, Marcoleta, binaypass mo yung mga members, tapos kino-question nyo si Soto kung bakit nagdesisyon siya na dalhin sa Camp Crame si Bryce, hindi ba? Actually, ang gusto ng Congress, ilipat sa custody ng Congress si Bryce Hernandez, pero tumanggi si Tito Soto. Instead, ginawa niya, dinala niya sa Campo Crame. So, para hindi ma-impluwensyahan ng Congress at ng Senate. So, inilabas niya. Hindi po siya pumayag doon sa gusto ng Congress na pinapalabas ng mga DDS na pinaburan daw si Romualdez. Hindi po. Ang gusto nila is, at saka hindi si Romualdez ang ang House po ang nag-request na doon na lang i-detain sa Congress custody. Pero hindi pumayag si Tito Soto. Instead, inilabas niya, nilagay niya sa Campo Crame. Umiiyak pa rin ng mga DDS senators. So, inilipat sa Pasay. Umiiyak uli ang mga senators na DDS. So, ngayon, ibabalik po sa Senate. So, walang pinaburan. Walang pinaburan si Soto. Sa nakiisa kasi ang gusto ng Congress sa kanila. Pero hindi siya pumayag. Instead, inilabas niya sa Campo Crame. Doon niya inilagay. Wala sa Senate, wala sa Congress. Tapos inilipat nga sa Pasay. Hindi pa rin matigil itong mga DDS senators. So ngayon, kumusta naman yun sa iyo, Marcoleta? Na nagdesisyon ka sa sarili mo na hindi mo kinonsulta yung mga senators na member ng Blue Ribbon Committee. At agad-agad ka gumawa ng aplikasyon, pinadala mo agad sa DOJ. Gabing-gabi na. Yung nga lang, hindi nakarating yata sa DOJ dahil hindi naman pinirmahan ni Tito Soto. Kasi, the next day, alam na magpapalit po ang chair ng Blue Ribbon Committee. At the same time, sabi nga ni Kiko, hindi nila na-meet yung requirements as state witness. Unang-una, hindi credible at maraming laktaw doon sa mga story nila. Nag-umpisa na sila ng 2022 at meron silang amnesia sa nakaraang administrasyon. Na ngayon, sinisisi naman ng mga lawyer ng Diskaya itong si Marcoleta dahil nga yung imbitasyon na pinadala is from 2022 lamang onward. Walang sinabi sa invitation ng Senate na sa mga nakaraang administrasyon. Di ba kalokohan nitong matandang hukluban na ito. Kami pagagaguhin mo. Magaling kami mag-research. Sila lang naman na uuto mo. Yan. Sila. Sila talaga. Sila lang naman na uuto nyo kasi mga tamad mag-research yan. Hindi ko alam kung tamad mag-research o talagang walang alam. Or sadyang mahina po ang pangunawa, no? Mahina ang pangunawa at mahina or wala talagang skills mag-analyze.